Hi mga spati ko! So for today's vlog, samahan niyo naman nga po pala ako sa mini vlog ko for today's video. Basta the spati, the one for the go! Nung dahil sa intro ko, alam niyo na po yung magaganap sa A Day in My Life natin today. Kaya pwede mo na yan i-scroll. Huy, charot lang. Ngayon nga po pala, nandito nga po pala ako sa farm. At grabe, sobrang maulan nga rin po talaga ngayon. Sa tuwing nandito nga rin po talaga ako sa farm, sobrang magugutumin ko po talaga kahit wala naman akong trabahong ginagawa. Mga alas 2 na nga rin po pala sa mga oras na to. At sakto nakaisip po talaga ako ng gagawing merienda today. Buti na lang talaga nandito yung pamangkin ko na si Jib. Talaga may tagabuhat ako ng saging. So yung gagawin nga po pala natin ngayong merienda is yung ginataan na saging na kung tawagin nga po pala dito sa amin ay pakro. Ewan ko kung anong tawag sa inyo, basta dito ay pakro. Basta po sa words na ginataan na saging na may niyog na nilalagyan ng asukal, aba yun na po yun. Nakapag-explain? At kumuha na nga rin po pala ako dito ng masisida ng saging after ko mabalatan. Pero before nga rin po talaga ang lahat, ito pinuyod ko nga rin po pala muna itong aking buhok gawan. Hindi nga rin po talaga ito maka-estorbo sa aking gagawin, pero sa pagkamalas po talaga ito, nalalagpan nga rin po talaga itong kutsilyo, buntik pa nga rin po talaga matamaan yung aking paa. At ano naman nga rin po talaga si Jib habang napupuy naman nga rin po talaga ako ng aking buhok. Ito talagang piniflex niya naman nga rin po talaga ng bonggang-bongga to planggana at saka kutsilyo. Akala mo naman talaga may napakagandang benefits. Grabe, nagkakautal-utal na talaga yung spotting nyo. At maya-maya, ito tinanggal ko na nga rin po pala itong saging sa kanyang sapad gawa ng mabalatan ko na nga rin po talaga to. At ito naman nga rin po talaga si Jib, imbis na mapadali ko yung aking trabaho, ito talagang pinapatagal pa. Hirap po talaga kapag may gantong batang kasama. At ayan, itapos ko na nga rin po pala tanggalin yung saging sa kanyang sapad at pwede na nga rin po talaga yung balatan. Ang pagbabalat ng saging nga po pala yung second step ng gagawin natin today. Naglagay na nga rin po pala ako dyan ng sako sa ilalim before nga rin po talaga ako magbalat gawa na hindi nga rin po talaga magkalat yung binalatan ng saging at baka mapagalitan pa naman tayo ni Ate B. Si Ate B pa naman talaga sobrang malinising tao. Tama po kayo na narinig, si Ate B po talaga sobrang napakalinising tao kaya talagang kumalat ka, talagang lilinisin mo yan. At ayan, itapos ko na nga rin po pala yung balatan. At third step, ayan nga po pala giniyat-giyat ko ng saging dahil hindi naman nga rin po talaga yung pwedeng lutuin na bilog. Grabe, dito po talaga ako nahirapan sa paggayat ng saging. Paano ba naman nga kasi kailangan mo nga rin po talaga itong gayatin ng manipis. Syempre, kailangan po talaga yung gayatin ng manipis gawa ng madali nga rin po talagang maluto. At ayan, talagang sa pahirapan, natapos na nga rin po talaga akong magayat. At next step, ito hinugasan ko na nga rin po pala gawa ng matagal nga rin po talaga yung kanyang mga mapilit-pilit na bahagi. At nilipat ko na nga rin po pala ito sa sidlan after ko nga rin po pala mahugasan gawa ng talagang mahugasan ko nga rin po talaga ng bonggang-bongga at gagamit ko naman nga rin po pala itong planggana sa paggayo. At grabe po talaga mga spati ko sa pagkakain. Talagang pinawisan nga rin po talaga ako ng bonggang-bongga. Napakahirap po talaga gumawa ng merienda lalo na kapag ikaw lang mag-isa yung gumagalaw. Pero okay lang, babawi na lang mamaya tayo kapag luto na. At ayan, itapos ko na nga rin po pala i-ready yung ingredients kaya ayan talagang pwede na nga rin po talaga natin yan lutuin. At ayan, nilagay ko na nga rin po pala yung saging sa kaldero gawa na malagay ko na nga rin po pala yung gata. At ayan, nilagay ko na nga rin po pala yung gata sa kaldero at pagkatapos niyan, pwede na nga rin po talaga yan lutuin. Pagkatapos ko nga rin po pala mailagay yung gata, ito nilagay ko na nga rin po pala itong kaldero sa apoy gawa ng maluto na nga rin po talaga. At waiting 30 minutes, silang ginawa ko na nga rin po talaga yung kahoy na mainulit. At talagang grabe po talaga yung trip ng spotting nyo. At ayan, after 30 minutes, pwede na nga rin po talaga i-check para kung luto na, pwede na nga rin po talaga yung malagyan ng asukal. At ayan, konting pakulo na nga lang po talaga para malagyan na nga lang po talaga natin ng asukal. Maya ito, inukay ko na nga rin po pala ito gawa ng maluto nga rin po talaga ng bonggang-bongga at walang hilaw. At ayan, oras na nga rin po talaga ng kainan at sorry, hindi na nga rin po talaga ako nagpag-video sa paglagay ko ng asukal or pag-ukay-ukay pa. Kasi nga rin po talaga sobrang pagkalimot ko.
po pala ako sumunod ng oras na yan sa Taham at ako nga lang po pala mag-isa dahil sila mama ay nandun pa nga rin po talaga sa work. At pagkarating ko naman nga rin po pala dito sa bahay, nandito naman nga rin po pala sila ate, talagang pinangiti agad ako. Sarap din talaga sa pakiramdam kapag may ate kang Charmin. Ay, for the go! At hanggang dito na nga lang po pala ang vlog ko. Kung hindi ka pa nga po pala nakapag-follow sa page ko, please follow, like, and share. Bye-bye! Mwah!